back to Good Morning Boss. Mga boss, kamakailan lang ay pinagdiriwang natin ang Idil Fitir. Ito po ay napakahalagang okasyon para sa mga kapatid nating Muslim. Para sa mga detalye, alamin natin yan with Laylin Caragay sa I Love My Culture. Good morning mga boss, at ngayong araw tayo ay makikiselebrate ng Idil Fitir Festival. Tara at ating pasyalan ang mga traditional homes, arts and crafts ng 5 major Muslim tribes ng ating bansa. Kamakailan, ang Philippine Center for Islam and Democracy ay naghandog ng Idil Fitir Festival exhibit para i-promote ang mga magagandang tradisyon at kultura ng ating mga kapatid na Muslim. Ibig nating unang-una maipakita ang kultura ng mga Muslim. Marami po silang nagawa na rin. Kita niyo naman yung kanilang mga kasuotan, mga alahas, mga musika. Yan po dapat nating malaman, madama para tayo ay magkaisa-isa. Ang exhibit ay interactive. Makikita dito ang typical living spaces at traditional arts and crafts ng 5 major Muslim tribes dito sa Pilipinas, gaya ng Tausug, Samal, Yakan, Magindanawan at Maranao. Bawat tribo ay may designated booth na nagdi-display ng kanilang mga produkto na commonly ginagamit at nagmumula sa kanilang komunidad gaya ng musical instruments at ang kanilang traditional hand-woven fabrics. Ipinakita sa pamamagitan ng isang sayaw ng Ramon Ubusan Folkloric Dance Group kung paano gamitin ang hand-woven fabrics gaya ng malong. Favor booths din. Ang participating embassies na nag-showcase ng kanilang country's products gaya ng Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, at Pakistan. At ang paborito ng festival goers ang Bangsamoro Bazaar, kung saan makikita mo ang mayaman na arts and crafts pati na rin ang produkto nila mula sa 5 probinsya ng Bangsamoro. Sa pagtatapos ng Idil Fitir Festival, kanilang i-feature ang mga designs ni noted couturier Amir Sali at Len Kabili. Inspired ang mga kanilang disenyo ng hand-woven textiles mula sa Muslim tribes at ang kanilang mga likha ay naka-exhibit rin internationally. I took inspiration from the tutup, which is a food covering of the Tausug. So I basically just picked out the colors and the weaving that goes into the tutup and translated it into the clothes. And for the Maranao collection, I did an inspiration from the Maranao Okir, which is their pattern, and just did patchwork version of it and a beaded version of it. I have a clothing brand. It's called Filipinina, and I basically work with different indigenous groups around the Philippines. Si Amir Sali naman ay isang Muslim mula sa Jolo Sulu and is hailed as a prince of beads. Si Amir ay kilala bilang isang official couturier ng mga royal families sa Middle East. Actually, I was really based in Riyadh, Saudi Arabia, and then, of course, when you're in the kingdom, you will be exposed to a lot of princesses. So it all started, it's a long story, but it all started way back early 90s when I started having shows there. Tapos, siyempre, nakita nila yung mga gawa ko. Actually, I stayed in the Middle East for 17 years, catering for a lot of princesses and socialites. And then my inspiration, of course, I get it from my culture where I came from. Kasi I was born in Sulu and I'm a pure Tausug. I always follow the principles of art. So regardless of its expensive or cheap material, you come up with a beautiful design. Sa mga ganitong pagkakataon natin natutuklasan na kagandahan ng bawat kultura. At gaya ng sinabi ng dating Prime Minister na si Cesar Virata, kapayapaan ang nagpapaunlad sa ating lipunan. Napaka-importante na tayo ipakilala nating magkakapatid at dapat tayo magtulungan para umunlad ang ating bayan. Napaka-importante po sa isang bansa na magkaisa at mapayapa at maunlad. It was a fun and colorful festival ang pagtatapos ng buwan ng Ramadan at marami ako natuklasang tradisyon at kultura ng ating mga kapatid na Muslim. Sana nag-enjoy kayo sa aming feature. Laylin Caragay para sa I Love My Culture.
Ayan, napakaganda naman talaga, Jules, ng fashion. Kumbaga, nagkaroon pa ng fashion show para sa mga Eid al-Fitr at para sa mga Muslim at tayo ng mga kapatid nating Muslim.